Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Opo, saan? Sa itaas Para na. sa mabilisang paggaling ni Tapos, Dean umakyat. Esteban, para sa kaluluwa ni Herminia at Estelita Hetchanova at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang nag-alay po ng ating misa ngayong gabi ay ang mga sumusunod. Angel Hansel Barameda and family, Walang Arnel nagtatahi. and Levi Pagyo, Ben and Emma Domingo and family, Benjo Norni Batalier and family, Dennis Mirna Candia and family, Magdadala ka. Arlene investment eh. Eddie Arlene Mercado and family, Evan Annalyn Gana and family, Francis Ikaw. Joyce Belisario and Ikaw. family, Gilbert Kaya nga, Joy ikaw pa Sarate hindi and bigyan. family, Gladwin Jobel Sanchez and family, Glenn and Bel Rizo and family, June Negel and family, Jojo Ina Briones and family, Jojo Janet Mandokdok and Siya family, palagi ang comment. JP Chari Mauhay and family, Di ba kaganda Julius Faith Miranda and family, Junjun Kathy Awitin and family, Dami sponsor. Liomer Genevieve Salinas and family, Manny Saan ang kainan? Jeneline Cornejo and family, Mark Norsky Artates and family, Marlon Cheryl Martinez and Sa family, likod wala na. Orlan Ruena Leal and family, Raul Abalos and family, Rani Ja Kalimbas and family, Yun yung kung saan may Ricky choir kahapon. Bell Yun ang Sabolbora and family, Rodson Marge Miranda and family, Roldan Donna Ricardo and family, Sig Joy Ligaspi and family, Juliet Generoso and Evelyn Ebol. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon at ikalawang gabi ng Misyong Pilipino 2024 na may temang Connecting the Dots, Faith in Unseen Path. Father David Concepcion, more popularly known as Father Dave, is a prominent Filipino Catholic priest known for his leadership, engaging homilies, and retreats. Originally a professional mechanical engineer, he felt a strong calling to the priesthood in his 30s, leading him to enter the Holy Apostles Seminary in 1992. He was ordained in 1998 by Jaime Cardinal Sin. Father Dave has served in various capacities as a chaplain and as a parish priest in several churches. He is currently the chaplain of Santo Niño de Paz Chapel in Greenbelt, Makati, and has been involved in leading pilgrimages to the Holy Land and other significant sites. He is the president of Catholic Travel Incorporated. Known for his inspirational preaching, Father Dave emphasizes themes of grace, compassion, and spiritual growth. He has authored the book, It's All About Relationship, and shares his teachings through his YouTube channel, Everything is Grace. Hinihikaya tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isiping lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos.
Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangalagaan nawa natin at galangin ng lubos ang mga kultura ng mundo. Sa pangunguna ni Father Willie Atienza, kasama ang ating mission priest na si Father Dave Concepcion, tayo po ay magsitayo at awitin natin ang pambungad na awit. Tama ang ganda. Purihin ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Nilikha langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakilang, purihin ang kanyang ngalan. Kanya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Panginoon ang tao, sa silid niyang larawan, inalaw niya ang sangkatauhan, binigyan niya ng kalayaan. Tunay siyang banal at dakilang, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, minahal niya pa rin ang busan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan, at papurihan ang mapaglanman. Purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Sumusunod na intensyon para sa kagalingan ni Dayan Esteban at Lawrence, para sa kaluluwa nila Herminia at Estelita Echanova, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo natitipon bilang isang bayan ng Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay pagkaisa ng Espiritu Santo na ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay mapalad sapagkat ang linggong ito ay linggo ng misyon at tayo ay pinadalhan ng isang pari sa katauhan ni Father Dave Concepcion upang sama-sama nating pagnilayan ang kahalagahan na ating pananampalataya, ating mga kasaysayan, na bagamat para tila bagay pangit, pero bakit pinahintulutan ng Diyos? Dahil may kahulugan nito upang tayo patuloy niyang linisin at patuloy na ihanda at pagtibayin ang ating mga pananampalataya. May mga kahinaan tayo. Lahat naman makasalanan.
Pero sa pagdiriwang na ito, may kababaang loob tayo papasok na inaamin na tayo makasalanan, mahina, subalit minamahal na mga anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, may kababaang loob ating sasambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubay niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kainasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga tao, mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inalaman ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon Diyos sa rinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buntong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit
upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito'y walang iba kundi si Jesus, ang anak ng tao na nag-alay ng buhay para sa atin. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y aming hiling. Kung mag-asang ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Kung mag-asang ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang siya ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y nabubuhay. Kung mag-asang ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Kung mag-asang ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikaluwang pagbasa, katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Napagtagumpayan niya ang mga tukso at ating dinaranas, kaya naman dapat tayong magtiwala at tumulad sa Kanya. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos.
Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, malulubos natin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana ay makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatain ko'y babatain nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
ang magkapatid na Santiago at Juan ay hiniling sa Diyos kung pwedeng maupo ako at aking kapatid sa iyong kanan at kaliwa pagdating sa iyong kaharian. Ang akin tanong ay, masama ba yun? Mali ba yun? Mali bang sabihin sa Diyos, Lord, pwede ba akong maupo sa kanan mo, kapatid ko sa kaliwa, pagdating ng araw? Mali po ba yun? Hello? Mali o hindi? Ano? So tama. Pag hindi mali, dapat tama. Di po ba? O ewan ko. Sa ibang pagbasa, ang kanilang ina ang nanikluhod at sabi, Panginoon, pwede ba yung aking mga anak maupo sa iyong kanan at kaliwa pagdating ng araw? Nanay o nanay? Mali ba yun? Hello? Ha? Hindi. Hindi. Kasi kung yun ay mali, dapat nagalit si Jesus. Hindi nagalit si Jesus. Ang tanong lang ni Jesus ay, kaya mo ba? Yun lang ang tanong. Hindi masamang mangarap. Ang mas masama, yung walang pangarap. Inuulit ko, hindi masamang mangarap, mas masama yung walang pangarap. Sabi nga nila, there are 3 types of people. People who make things happen, people who wait for things to happen, and there are people who are not even aware of what is happening. May mga taong hinahabol ang pangarap. May mga taong inaantay ang pangarap. May mga taong hindi alam kung ano nangyayari. Hindi masama ang mangarap. Sabi ni Cedric kanina, Father, ako po yung bata na maliit noon. Ako po yung batang maliit noon. Agad na sinabi ko, buti lumaki ka. Si Father naman. At least alam mo, ano ako noon? At ano na ako ngayon? Ano sabi nila? Kapag ang iyong kahapon ay mas malaki sa iyong kasalukuyan, ibig sabihin, wala kang ginagawang maayos. Because the number one prime principle for personal growth is to make your future bigger than your past. To make your future bigger than your past. Hindi lang yung tumatanda ako. Ang dalawang mahalagang tanong sa bawat tao ay ano? What have I become? And what others have become because of me? Anong nangyari sa akin? Tayo ay produkto ng ating mga desisyon. At sabi nga, kung hindi ka magdidesisyon, yun ang iyong desisyon. We are a product of our choices, and some people think not making a choice is all right. You have to understand that not making a choice is a choice by itself. If you will not make a choice, others will make a choice for you. Alam niyo, isa sa malungkot na kwento sa buhay ng maraming tao, hindi lang sa Pilipinas. Ang alin? Pag tinanong mo, bakit ka nag-nurse?
Kasi yan po ang gusto ng nanay ko. Anong gusto mo? Bakit ka nagdoktor? Ay kasi po, puro kami doktor. Pero pinagdodoktor ka ba ng Diyos? Merong isang pari, magaling na pari, hinahangaan ko siya, at nang namatay ang kanyang ina, sa misa ng kanyang ina, sa lamay, sa libing, sinabi niya, ito na po ang huling misa ko bilang pare. So nag-aantay ako ng punchline. Baka joke only. Pero, nung namatay ang nanay niya, nagpaalam na siya sa kanyang kongregasyon na siya'y lalabas. After 15 years in the priesthood, he stayed, he was faithful, he was good, he was honest, he was chaste, name it, admirable. And yet, when his mother died, he lost the reason to be a priest. At sabi niya, ang may gusto lang kasi na ako'y maging pare ay nanay ko. Dahil wala na ang nanay ko, huhubarin ko na ang aking sutana. Mahirap naman yung pinakasalan mo ang lalaki yan dahil gusto ng nanay mo. Di po ba, no? Sana siya na lang nagkasalan. Mahirap naman na yung babaeng yan ang gusto ng nanay mo. Sila na lang ang nagsama. Sapagkat pag hindi mo gusto ang iyong ginagawa, napakabigat sa kalooban. Lalong-lalo na pagdating ng araw na ikaw ay matanda na. Hindi masamang mangarap. Ang mahalaga, sabi nga, may kapasidad kang mangarap. Ikatlo ay kaya mong panindigan ang iyong pangarap. Palagi ko yan sinasabi. 3 important things in one's vocation. The purity of intentions, the capacity to become, the capacity to remain. Sa simula pa lamang, dapat maayos na ang iyong dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Dahil hindi sapat na tama ang iyong ginagawa. Dapat tama ang dahilan. Inuulit ko, hindi sapat na tama ang iyong ginagawa. Dapat tama ang dahilan. At mahalaga din na palagi ko pong tinatanong, hindi sapat na tama ang iyong ginagawa, yan bang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Baka hindi rin. Baka hindi rin. Pero, madalang sa atin ang nagtatanong, bakit ko nga ba kailangang gawin ito? May nagsabi, you buy a car not because you want to consume gasoline. Tama po ba yun? You buy a car not for the purpose of consuming gasoline. What is the purpose of buying a car? To reach your destiny. Kung pwede kang makarating sa iyong pupuntahan na walang kotse, hindi mo kailangan bumili na sasakyan. Know the purpose. Sa madalit sabi, ang pagpunta mo dito sa Ruiz ay hindi kumita ng pera. Hindi kumita ng pera. Ang pagpunta mo sa Ruiz ay maabot ang pangarap. Hello? Parang tulala kayo. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ka nagpunta dito para kumita ng pera.
Nagpunta ka dito sa pag-iisip o pag-aakala na dahil mayroong mas maayos na sahod, maabot mo ang iyong pangarap. Ang ruways ay tungtungan sa iyong pangarap. Pero ang mahalagang tanong, ano ang iyong pangarap? Mahalaga sa mga bata nang makatapos ay hindi pangarap. Ang makatapos mag-aral ay hindi pangarap. Ang makatapos mag-aral ay para maging tungtungan para maabot ang pangarap. Kaya pag pangit ang grades mo, baka nakatapos ka, pero hindi mo pa rin maabot ang iyong pangarap. Ang kumain, bakit tayo kumakain? Para mabusog? Wala nga kami ginawa dito kundi kumain eh. Sa palagi ko, nagkakasala ako eh. Bakit? Wala nang pagkakataong matunaw yung kinakain ko. Kumakain ka para ikaw ay maging malakas. Kaya ka dapat maging malakas para ikaw ay makapagtrabaho. Mahirap yung ginawa mo, kumain lang. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, hindi masama ang mangarap. Ang masama, walang pangarap. Hindi masama na mga magulang naninikluhod sa Diyos para sa pangarap ng kanilang mga anak. Kaninang umaga, punong-puno yung messages ng mga magulang, ng mga anak na nakapasa sa board exam para maging doktor. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil sila ay nagpa-pray over. Nagpapasalamat na abot ang pangarap. Pero nung itong mga anak na ito, nung nagpupunta sa Greenbelt at nagpapa-pray over, ang aking tanong ay, nag-aral ka ba? Mahalaga yun eh. Nag-aral ka ba? Bakit? Dahil kahit ano ang dasal ko, kung hindi ka nag-aral, hindi ka papasa. Gagawin mo pa mandaraya ang Diyos, di po ba? Ano? Nag-aral ka ba? At yung mga dala-dala yung mga ballpen, sinabihan ko, huwag nyo na ipabless yung ballpen. Hindi naman ng ballpen magkukusang magsulat. Kasi kung wala kang inisip, walang isusulat yan. Father, basta bless mo lang, bless mo lang. Di ba? Para bagang magic, no? Ano sabi ko sa kanila? Ibabad ko man sa holy water yan. Kung hindi kayo nag-aral, wala yang may susulat. Di po ba? It is not enough that we have a wishbone without a backbone. Again, baka makalimutan nyo, dapat may pangarap. Anong kahapon? Dapat meron kang sariling obra. May sarili kang obra. Pag pare-parehas, hindi obra yan. Gaya-gaya. May sarili kang obra. Pangarap para sa iyo. Dahil may kanya-kanya tayong biyaya. May kanya-kanya tayong kakanyahan. Paulit-ulit yan sinasabi sa akin ng aking yumang spiritual director. Keep in mind that you have your own talent and you have your own idiosyncrasies. No? Ganda pakinggan. Ano pa? You have your own talent and you have your own idiosyncrasies. Alam ko yung talent. Father, anong idiosyncrasies? Sa Tagalog, katangahan. In English lang para hindi masyadong masakit. Di po ba? Ano sabi ng Santo Papa?
Ang katangahan ay isang biyaya. Hindi yun pagmumura. Ibig sabihin ng katangahan, hindi mo ginamit ang iyong utak ng sapat. So, biyaya yan. Ibig sabihin may utak ka. Hindi mo lang ginamit. Di po ba, ano? Isang biyayang katangahan, huwag mo lang arawin. Di po ba? Ang Santo Papa may sabi niya, kinopya ko lang. Bakit? Kasi pag tayo'y tinatamad, minsan, sorry for the words, nagtatanga-tangahan tayo. Ang aking halimbawa dyan, yung aking aso, si Uno. Pag pinagsabihan mo, nagtatanga-tangahan. Shh! Diba? Dead ma. Come. Diba? Nagtatanga-tangahan. Ayaw eh. Ayaw maligo. Ayaw papunas. Diba? Pero pag sinabi mong eat, bilis. Alam mo ang kanyang daigdig. Alam mo ang kanyang daigdig. Siyempre, aso yun. Di po ba, na? Pero bakit ko mahal na mahal yung aso ko? 3 times niya na akong ginising. At pagtingin ko sa aking blood sugar, nag-high po ako. 3 times. Hindi ko alam paano niya nalaman na bumagsak ang blood sugar ko. Ano sabi ng doktor? Buti pang mag-hyper, Father. Huwag lang mag-hypo. Kasi kung ikaw ay nag-hypo habang natutulog, baka mag-coma ka. Kaya, sa utang na loob sa aking aso, binilhan ko ng magandang kama. Sa tabi ng aking kama. Di ba? Kung ang aso nga, alam eh. Ikaw pa, di po ba? Ano? Alam mo, diabetic ka. Binalatan mo yung matatamis. Tapos pagdating mamayang gabi, sasabihin mo, bakit kaya? Diba? Katangahan yun. Nagtatanga-tangahan ka, di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, maraming bagay sa buhay na ginagawa nating dahilan para hindi maabot ang pangarap. Inuulit ko, ang sasakyan ay hindi binili para makakuha ka ng gasolina. Ang sasakyan ay binili para makarating ka sa iyong pupuntahan. Kaya, narito ka sa Ruwais, hindi para kumita. Narito ka sa Ruwais para maabot ang pangarap. Ang tanong, nasaan ka na sa iyong pangarap? Nasaan ka na? Di po ba, ano? Ano sabi ko kahapon? Mahirap yung ang tagal-tagal mo dito, meron kang iPhone, wala kang naipon. Di po. Di ba? Pangatlo, sabi ng 10, nagalit yung 10 sa sinabi ng 2. Nagalit ang 10 sa sinabi ng 2. Kung si Jesus hindi nagalit, anong karapatan mo na magalit? Ibig sabihin lang nun, ikaw ay nainggit. Marami sa atin ang sinisira ang araw dahil tayo ay naiinggit. Ano po ang katuruan? You never put down people who are successful. You never put down people who are successful. What you should do? You should learn from them. You should learn from them. Lahat ay pwedeng may matutunan. Di ba?
Kung sila'y matagumpay, itanong mo, bakit kaya sila matagumpay? Ano ang pwede kong matutunan sa kanila? Learn from them. Never chastise successful people. Learn from them. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung nabuhay tayo sa inggit. Wala tayong mararating. Learn from them. Ask them. Ask them how you can become like them. But, this is a big but. But never stand over the success of other people. Matuto ka sa tagumpay ng ibang tao, pero wag mong gagawing intablado ang tagumpay ng iba. Bakit? Dahil pag sila ay nalugso, if they crumble, you will crumble with them. Learn to build your own foundation. Learn to build your own foundation. And this is the most difficult part, building a foundation. Forgetting that the foundation holds a good structure. Pag wala kang tinutungtungan na matibay, hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. Turuan ng mga bata. Alam nyo, ang sakit natin, karamihan, ang alin? Yung bang mag-gym, pupunta sa gym, mag-enroll, sa unang araw, pipilitin niyang magbuhat na mabigat. Masakit na masakit ang katawan niya. Di ba? At kinabukasan, haharap siya sa salamin at gaganon siya. Ano yun? Isang araw lang. Tutubo agad. Di ba, anak? Yan yung nag-diet ngayon, hindi ako kakain ngayon. Bukas magtitimbang at sasabihin, ay, hindi bumaba. It takes time. It takes time. May nakita akong bata, dahil nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral, binubuklat niya yung aklat na ganyan. Tapos gagawin niya, Hari nawa, nasasalok mo. Ha? Ano sabi ng nanay ko dyan? Pakuluan mo at inumin mo. Baka pwede. Di po ba, Hari nawa. Hari nawa. You don't learn praying by praying overnight. That's why I always say discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Bakit si Kobe Bryant, pag bumitaw ng bola, shoot palagi? Bakit? At pag ikaw bumitaw ng bola, kapos. Anong pinagkaiba? Practice. Practice. Ano sinabi niya sa kanyang autobiography? I wake up at 3:30 in the morning. I start my day at 4. At sabi nga, araw-araw,
kailangan makashoot siya ng 2,000 shots. 2,000? Masakit sa kamay yun. Masakit sa kamay yun. Sabi ng aking pamangkin, gusto niyang, magluto. Sabi ko bakit gusto mo ng culinary? Ang mahal-mahal ng tuition. Gusto niya ng culinary. Kasi ayaw ko ng math. Ayaw daw na niyang math. Nagkamali siya. Kasi, takal pala ng takal. Sabi, ano yung one? O, hindi yari ka, di ba, Nakatapos naman. Nakatapos. Mas una siyang lumaki kaysa matapos ang kurso. Bakit? Luto ka ng luto, tikim ka ng tikim, hindi po ba? Talagang ganun. Talagang ganun. Ano sabi ng isang nanay kanina? Umiiyak siya. Hindi alam ng anak na pinadala ng nanay yung sulat ng anak sa kanya. Pinabasa sa akin. Sabi niya, pasensya ka na, Father, pero gusto kong ipabasa sa iyo. Ang ganda nga naman na sinulat ng anak. Kasi 10 years ang paghahanda bago siya naging doktor. Diba, Dapat mahirap ang exam. Dapat mahirap ang maging doktor. Bakit? Buhay ang pinag-uusapan natin, di po ba? Magkaiba yung doktor sa ambularyo, di po ba? Pero, mahilig ako sa pero Tayo naman, mahilig sa mura, di po ba? Ayaw mo ng magaling na doktor kasi mahal. Di doon ka sa mura, di po ba? Punta ka sa probinsya. Hanggang ngayon, sa tinaas-taas na ngayong pinag-aralan, naniniwala ka sa buga-buga. Ano yung buga-buga? Pupunta ka sa ambularyo. Grabe. Nagpalinis ka ng mukha, duduraan ka lang, di po ba? Tapos kukuha ng papel. Di ba, Hanggang ngayon. Again, my brothers and sisters, hindi masamang mangarap, hindi kasalanan, hindi nagalit ang Diyos. Abang magulang ay dapat nangangarap para sa kanyang mga anak. Basta kaya mo ang iyong pangarap. May mga taong maiinggit sa iyong mga pangarap. Kahit anong gawin mo, kung ikaw ay naiinggit sa ibang matagumpay, anong dapat mong gawin? Matuto ka sa kanila. Ano pa? Huwag kang tutungtong sa entablado ng pangarap o tagumpay ng ibang tao dahil pag sila ay gumuho, guguho ka. At ang panghuli, lahat ng pangarap ay naabot sa haba ng panahon. Pag ikaw ay engineering, 3 taon lang, nakakatakot ka. Di ba ba? Lalo na pag doktor ka, na 5 taon lang. Unless talagang sobrang talino mo. Unless. Palagi ko yung sinasabi. Ang alin? You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. You cannot eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Pag tinanim mo ngayon, huwag mo sisilipin.
Wala po. Bukas, wala po. Matagal yan. Ang problema doon, silip ka lang ng silip, di mo naman dinidilig. Di ba ba, ano? Di naman dinidilig. Ha? Anong sabi nila? Magpunta ka sa gym, ate, kung gusto mong lumiit. Pumunta silang magkakabarkada. 6 na buwan na sila sa gym. Hindi sila lumiliit. Bakit? Kinunan ng picture ni Mister ang kanyang asawa. Yung 3 magkakabarkada, nagkukwentuhan lang sa tapat ng treadmill. Ay, hindi ka talaga liliit. Di po ba, no? Hindi ka talaga liliit. Kailangan mo nang mag-exercise. What is the question? Perhaps the most important question is it clear to you your dreams? Second, what prevents you from becoming? Mahirap maabot ang pangarap kung hindi natin kayang pagtahi-tahiin ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Inuulit ko, mahirap abutin ang pangarap kung hindi natin kayang pagtahi-tahiin. If we're unable to connect the dots, it will be impossible for us to reach our dreams. Amen. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag po ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong Isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapaasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibingin, nanaog sa karoonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nanunuknok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at parito, patukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa asamahan ng mga banal, sa katuran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin po ang ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa
dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ng bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat enkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bokasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanilang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy din natin panalangin ang kapayapaan sa buong mundo, higit sa gitnang silangan. Nawa ang Panginoon Kristo, ang prinsipyo ng kapayapaan, ang magpahilog ng mga relasyon na winasak ng galit, di paggalang o respeto sa isa't isa. Kinding kapayapaan sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Pagpapala rin at sapat na kalusugan sa ating mamahal sa buhay sa Pilipinas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihan loob. Tunghayan niyo po ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo, upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit po namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo. Iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig mo'y aming napagtan. Panginoon, kami sumasamo, inumin ang aming puso. Ng pagpapako'y aming matapos, ito'y mag-aalay sa'yo.
Pasasalamat sa iyong harapan, ang buhay mo ay nilaan. Ang pag-ibig mo'y aming iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ang buhay mo ay nilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat iko'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiira na iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birheng Maria, na naging kanya inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, bilang parang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Tayo po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo po ang isimbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco namin Santo Papa, ni Paulo namin Obispo, lahat ng Obispo at ang lahat ng kaparian. Dinggin mo, Ama, mga panalangin ng iyong mga anak na dumudulog ngayon dito sa iyong banal na hapag. Magukol tayo nilang saglit na katahimikan at kayo po ay aking inaanyayahan na kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Itaas ang inyong mga pangarap sa Diyos. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kami lahat ng mga kasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang tapat niyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin nagagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, pahayag natin ng lakas loob. ang
Iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, pamati, pagtuo, at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan eh. Katawan eh. Katawan eh. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gayon mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsiupo sumandali para sa ilang patalastas at
October is the month of the Holy Rosary. During the last 10 days of October, Rosary will be recited at the grotto before the 7:30 Mass. 7:30 in the evening Mass. The celebration of the Year of Prayer, for 3 months starting this October, Jubilee Prayer will be recited in both daily and weekend Mass. After communion, religious groups will also be asked to recite the Jubilee Prayer in every prayer assembly or meeting. October is Mission Sunday month. So envelopes will be distributed. So nakikiusap po na pakibalik po yung mga sobre na nakuha nyo para po sa Mission Sunday. Couples for Christ and its ministries is inviting you to join the Christian Life program, which will start on the 26th of October from 1 to 5 p.m. here at the first floor, Bishop Paul Hinder Hall. For more details, please contact any of the following persons: Chris Abonales, 05650115777, Dino Laksamana, 056-793-7762, Agnes Ramos, 056-442-1169. Children who received First Holy Communion are invited to join the Altar Servers Ministry. Investiture will be on the 17th of November during the 10 a.m. Mass. Please register your name and contact number in the list posted near the main entrance. Sa baba po yun. Available na po ang book ni Father Dave. Sa mga gusto pong mag-avail ng copy, lapit po kayo sa akin after ng Mass. And then bukas po, nandun po siya sa store natin sa baba. Maraming salamat po, Father Willie, sa ating choir, sa mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, sa Misyong Pilipino CFC Technical Group, sa inyo pong mga pumunta dito sa 2 gabi ng ating Misyong Pilipino, at higit sa lahat, kay Father Dave Concepcion, taos-puso kaming nagpapasalamat po sa inyo. May bulaklak na naman. After po ng pagbas, pakibalik po ng mga upuan sa gilid. Tayo po ay magsitayo. Pero muli ay ipapanalangin tayo ni Father Dave. I-bless niya tayong lahat. Okay? Pasasalamat din, siyempre hindi naging matagumpay ang 2024 Misyong Pilipino dito sa Ruiz, kundi rin sa mga gabay na ating mga minamahal na pare. Father Troy de los Santos, Father Chito Bartolo, na may paintulot din na ating minamahal na obispo, no? Paolo Martinelli. Pasasalamat din sa mga Pilipino Katoliko dito sa Ruiz. Kaisa na ating mga minamahal na Kura Paroko, Father Joby Abraham na nasa bakasyon ngayon, kaya din kay Father Thomas. Pasasalamat din kay Kuya Romel Pangilinan na gumagabay, sumusuporta sa mga misyonero dito. Kaya din sa nagagandahang mga ate mula sa Manila, Ate Marie at si Ate Mina na sinamahan tayo. Palakpakan po natin sila. Sasalamat din po sa mga pamilya na nagpakain, nag-sponsor ng pagkain. Maraming salamat po. Sa lahat ng namumuno dito sa atin sa Ruiz, mga Filipino community, naway ibuhos pa ng Diyos ang mga biyaya na kailangan po natin. No? So isama niyo rin ako sa panalangin sapagkat sa November na po, this coming month na, sige, magde-decision sila kung saan talaga itatapon si Father Willie. Parang gusto ko nang sumabay kay Father Dave pa uwi. So, saan tayo dalhin ng misyon? Nawa tayo maging daluyan din
So muli, isasama din natin sa ating panalangin araw-araw si Father Dave, no? Naway maging daluyan pa rin siya, patuloy na palakasin sa kabila ng mga nararamdaman, no? Mga hamon din sa buhay bilang pura paroko at tagapagsalita, mga assignment niya sa Diocese ng Manila, inihiling din niya yung ating panalangin. Ano? Hindi lamang siya mananalangin sa atin, tayo din, isama natin sa panalangin. Ano man ang kanyang gampanin, misyon, naway palakasin siya ng Diyos. Hindi naman sa kanyang kalusugan, kundi sa kanyang pananampalataya bilang pari na pinili ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko po kayo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ang bendisyon po na ito ay bendisyon ni Aaron sa Lumang Tipan at ginamit din po ito ni San Francisco ng Assisi. Pagpalain nawa at ingatan kayo ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay i-bless tayo ni Father Dave. Tapos po ng blessing ni Father Dave, bababa po kami dyan, magpipicture taking tayo habang inaawit ang recessional song. Sandali lang, Kuya Kiko. Maraming salamat po, ano po. Ang Ruiz ay nagpapatunay na wala nang paring namamatay sa gutom. Sa alta presyon. Maawa kay Father Willie, ano pa. Sabi po kaninang umaga, pag naglalakad ako, Father, pinapakinggan ko yung talk ninyo. Hindi ko pinakinggan yung mga naunang araw ng misyon kasi ayaw ko ma-preempt. Ano po? Magkakaiba po ang tema kada araw at yun po ay ating tinatahi. Balikan po ninyo ang mga araw ng misyon sa Mosapa. Ang unang araw ay kaya pala. Kaya pala. Awareness. Ikalawang araw ay kaya naman pala. By the grace of God, we can do it. On the third day, ang tanong ay, anong gagawin mo? Kahapon ang tanong ay, ano ang iyong obra? Ano ang iyong obra? Ngayon, sana maliwanag sa inyo ang makarating sa Ruiz, sa Mosapa, sa Al-Ain, saan pa, sa St. Joseph, sa Abu Dhabi, ay hindi pangarap. Yan ay tungtungan ng inyong pangarap. Sana maliwanag na kung anong inyong pangarap. Ano po? Sana maliwanag na. At ang bawat pangarap ay dapat may kasamang pagsusumikap. Ang bawat pangarap ay may kasamang pagsusumikap. Perhaps to remind us of tonight, keep this in mind. Unless the Lord bless the works of our hands, we will labor in vain. Kaya sa gabing ito, inaanyayahan ko kayo na itaas sa Diyos ang inyong mga pangarap. Ikalawa, taas-taasan nyo naman ang pangarap. Ano po? Taas-taasan naman. Itaas mo ang iyong pangarap. Ikalawa, taas-taasan mo naman ang iyong pangarap. And allow the Lord to bless the works of your hands. I invite that you put your hands in front of you as an offering to God. Lord, bless the works of our hands. Submit to God your dreams, your aspirations, your struggles, your weaknesses, the pain, the frustration. Name it. Offer it to the Lord.
Offer it to the Lord. Bahagi ng mga pangarap ang pagbabata. It's part of our dreams to struggle. Panginoon, dinudulog ko po ang iyong mga anak. Batid mo po ang laman ng kailang mga palad. Batid mo po, Panginoon, ang kailang mga inaasam-asam. Batid mo ang kailang mga kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Nasaksihan mo, Panginoon, ang kailang mga pagtawad, pagluha. Pangarap hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung meron man silang pinagdadaanan, suliranin, problema, pagsubok, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Patuloy mong gabayan ang kanilang mga iniisip at ginagawa. Sapagkat kung hindi mo pagpapalain, Panginoon, ang gawa ng kanilang mga kamay, ang lahat na ito'y mauuwi sa kawalan. Kung sino man sa kanila may karamdaman, may dinadamdam, may pinagdadaan ng suliranin, Panginoon, hilumin mo, pagalingin mo. Nawa po sa mga pangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo sila, Panginoon. Kung mayroon mang hidwaan sa kamag-anakan, sa magkakapatid, magkakaibigan, hilumin mo, Panginoon. Naway mangibabaw ang pagmamahal, hindi ang paghuhusga. Nawa po, Panginoon, alisin mo ang pagkainggit, palitan mo ito ng pagsusumikap, at kung ano pa man ang kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon, ayusin mo po. Nawa po ang bawat pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po ang bawat mag-asawa ay higit na maging tapat, higit na mayroong pagmamahal. Dagdagan mo ang pasensya sa bawat isa. Akayin mo sila sa iyong kaharian. Nawa po mga batang naririto, ang mga anak, ay gabayan mo, Panginoon. Nawa po ang kanilang mga anghel de la guardia ay samahan sila upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Panginoon, kayo po nakababatid, kayo po nakaalam, kayo na po magkaloob kung ano man na makabubuti, makababanal para sa kanila. Sa bawat paglilingkod, suklian mo po ng pagpapala. Panginoon, nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, ni Juan Bautista naming patron. Ipagkaloob mo po ang kahilingan ng bawat isa at pagpalain mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat. Salamat, Jesus, sa iyong minamahal. Ang buhay namin iyong iniligtas. Bubuksan ang puso at isipan. Picture tayo sa baba. Nang ang biyaya mo ay malagpan. Salamat, Jesus, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong buhay. Salamat, Jesus, sa